Ayan na. Ayan na. Ayan. Yan ang mabuting ugali, yung marunong magsoli ng iniuwi. Mabuti, hindi yung crew ang iyong naiuwi. Ate, may sa akin. May diferensya ba iyong matatol? Ano sa tingin mo dyan sa tinda ni Manang? Santol? Kunwari, tumitiktok lang para kapitbahay, hindi siya mahalata at pagbintangan. Huwag kayong hahatol at nang hindi kayo hatulan. Ganito ang style ni Ganda kapag nangasim ang ngalangala at gusto sumibog ng mangga. Pinagbabawal na teknik, kanyang paraan. Kaya kita nyo naman, walang kahirap-hirap yan. Pinuno mo na sa Judge. Malapit na kitang kalusin. Maski siguro hindi ka nakashot ng puno, sadya kang mahihilo. Tulad na lang nito kung saan same-same ang mga tsinelas nila. At ang masaklap pa, magkakatulad ang mga size ng paa. Get out! Talaga namang mapapakamot ka na lang sa ulo at para kang sinipa ng pulang kabayo dahil sa pagkalito. Dahil hindi nakapag-review at walang may sagot sa pagsusulit, ganito na lang ang ginawang technique ni classmate. Kung saan tumapat, iyon na lang ang isusulat. Ito pa, isang pasaway, kanyang kapatid, ginood time. Nang mapagtanto at mahimasmasan, alam niya na siya'y pinaglaruan lang. Kaya naman, gusto niya itong gantihan. Yun lang, siya pa din ang naisahan sa pangalawang round. Kaya dapat maging mapagmasid. Meron kasi sa paligid-ligid, nakaabang lang para sa'yo mang trip. Huwag kang aanga-anga at isip mo'y lawakan. Para ang iba, hindi ka pagtawanan. Presence of mind ang pairalin lagi kapag tumigil ka sa tabi, lalo kung meron kang pinamili. Look and listen and learn. Baka paglingat mo kasi iyong pinamili, bigla na lang maglaho sa iyong tabi. Bibilib na sana ako sa kanya, kundi lang siya binisto ng kasama. Akala ko nung una, aesthetic ang pagkakatira dahil eksakto ang pagkakapasok talaga sa pagkakasalpak. Tamang-tama ang pagkakatapat, kaya lang kasama may ibinunyag. Hindi naman pala mahirap. Matutuwa na sana ako sa kanya, pero mas naaliw ako sa aso niya. Bernardo, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Sabi nga nila, ang kasal ay tanda na ikaw ay nakatali na sa iyong kapareha. Sana all. Pero hindi naman ibig sabihin nito na ikaw ay papasakal na. Nagpapakasal ako sa iyo. Nagpapakasakal ako sa iyo. Nagpapakasal. Nagpapakasal ako sa iyo. Katulad din ng isang ito kung saan takot na takot matalsikan sa piniprito. Ikaw na naman ang ugag. Oh, di ba? Mukhang loko-loko. Mukhang malaki ang huli ni kuya. Ayun, at natangay pa. Eto, alam mo na kung paano ang mga prof mamuti ang buhok sa pag-check ng iyong exam at tuliro sa kakaisip kung paano mo nakuha ang sagot. Carbonated. Capital DWKC. Carbonated. Dahil bokeh ang grado mo sa exam, binigyan ka ng second chance. Yun nga lang, imbis na ulitin ang exam, pinagawa ka na lang ng video showcasing your talent at ang iyong ipinarform ay ganito. Gusto ko, happy ka!
Quiz, anong tawag mo dito? I hope kay Prof yan ay pasado. Unluckily, hindi pa rin umubra. Baka naman sa basketball, papasa ka na. Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum. Live namang nakatch ng camera ang pagbibilang niya ng dollars. Yun nga lang, hindi niya nakatch kung sino ang dumikwat. Ang bait naman ni kuya, nahabag sa kanya. Pero mas mukha siya ngayong kahabag-habag dahil ang tinulungan, magnanakaw pala. Hindi ka nag-iingat? Tanga-tanga ka! Alam mo yun? Kaya dapat presence of mind ang pairalin kung ayaw mo maagawan ng pagkain. Gaya nitong nangyari kay Mang Gusting. Mga alaga kasi ginugutom, kaya yan, natuto ng tumiming kung kailan atakihin ang dalang pagkain. At mukhang balak pa nila talaga ubusin. O doggy, tumabi ka dyan at may dadaan. Baka food mo, matapakan. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Heto daw tamang teknik upang item matamaan. Dapat may kasamang semplang. Talaga nabagsak ako dyan. Ito ang dahilan kung bakit yung tropa nila sumalangit na. Hindi dahil sa tuka ng cobra, kundi dito sa isa sa mga prank nila sa kanya. I'm sure kapag kaharap mo ganito mukha, sigurado matatawa ka at mabubugahan mo pa. Ang challenge kapag nasalo ng noo, kanya na ang iPhone nito. Pero ang catch, kapag hindi nasalo, magkakaroon siya ng bukol sa noo. kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Pinagkatuwaan naman siya dahil sa himbing ng pagkakatulog. Kaya ayan, pinatungan sa ulo ng itlog. Parang ganito lang din ang nangyari. Sa tindi ng paghila, tumapat na sa ulo ng kasama. Hindi naman pumantay sa plato ang hinango niyang buto. Sa sobrang laki, parang buto yata ng dinosaur ito. Yung akala mo yun na, subalit isang prank lang pala. We're just friends. Emotional damage. Ganito kung magpakilig ng magandang chika bebs, itong si Tropang Kwame. Maski hindi kagwapuhan at bungi, pero malupit naman ang diskarte. No. Nakakamiss din yung tropa mong nasa malayo, kaya sa video call na lamang para kumustahin ito. Pero ibang klase din ang trip ng mga to. Kala ko nung una, totoo. Speaking of hello, eto si ma'am, hindi malaman kung saan isasalpak ang hawak. Litong-lito kung saan bang salpakan para sa gasolina ng kanyang bagong sasakyan. Di baliktad yung baliktad. Baliktad. Ibang klase din ang unggoy na to. Akalain mong marunong magpa-deliver ng pagkain. Takot tuloy si ate. Eto, mukhang malaki ang pagkakamali niya nang dalhin ang tatlong naglalakihang aso para magbawas sa damuhan. Pero ang nangyari, nahila siya at nalublob sa putikan. Wow, kainggit si Kuis. May 6 packs. Hindi, wow. Matanong nga mamaya kung anong secret workout niya. Kaya lang, baka hindi niya sabihin. Secret nga, di ba? Huwag na lang pala. Sikretong malupit, pwede pa bulong. Eto talaga si tropa, naghahanap ng sakit ng wangkata.
ipabenda mo na din yung kaliwa. Magic pa lang. Nakontak na kaya nila? Kanina pa kasi busy ang linya. Kumibitaw ng mahinahon na kapay. Ginagawa mo. Palambutan lang din ng pag-uusapan. Itong si Kuis hindi pa huhuli dyan. Maski puno lang ng saging ka partner. Walang problema yan. Kaliwat kanan nyo lang. Yung habang. Pakending-kending lang. Kapag sa handaan, wala pa mga bata, hindi pa muna makakakain. Mga matatanda. No, 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 no. Ang dream niya, makagraduate. Kuya, gising na. Ikaw na naman ang ubag. Mukhang pundido na ang tornilyo. Paano masabi? Pundido ang isip ng kasama mo. Alam nyo ba, bigatin mga palaboy sa kanila. Kita nyo naman, at di kotse pa. Maski pinagtagpi-tagpi lang mga piyesa. Aba, huwag ismulin dahil natakbo pa yan ng matulin. At take note, wala yan, katirik-tirik. Ang galing pala dyan ah. Mahirap nga naman pag nabasa at baka magkaalipunga. Lundagin mo na kaya. Yun nga lang, umislide ka at si boss, isinama mo pa. Slide ka. Bili ka ng ganito. Ready na sa face-to-face class tong si Bunso. Kaya si Mother, tinesting kung pasado na sa reading. Nasa? Gusto niyang i-reveal ang feelings para sa sinisinta, pero may problema. Ano? Kapag ni-reveal ang pinakatago-tago niya. Ang kinta ba? Matapos ang kasal, si Mr. gigil na sobra upang matikman ang pulot gata. Ang problema, dahil sa pagkakadapa, si Mr. hindi na makaisa. Marupok tayo. Kaya ayun, minabuti na lang muna mapag-isa. Masakit pa daw kasi ang tuhod at namamaga, kaya ipinagpaliban muna. Para honeymoon, di naman masayang, dinaan na lang nila sa kulitan. Ang kulit! Hanggang si Mr. nakaisip ng game at syempre si Mrs. game na game din naman. Ang laro ay madali lang, ilulutsot lang sa butas ang kanang kamay at pagkatapos ilang saglit meron na siyang mararamdaman. May pagkasutil talaga siya. Eto na naman at may naisip na namang kalokohan. Ayan, sapul ka tuloy sa panga. Minsan talaga akala natin tayo ay iniisahan, maski ang katotohanan tayo pala ang nanlamang. Katulad ni Ganda na ang akalat tinapay na dala tinitira ng katabi niya. Ang masaklap nakuhang magsungit at magdamot pa. Ate, yung tinapay mo nasa bulsa lang. Nakamimi kayo, ano? Sa kakulitan, itong si Ganda hindi din paawat. Ang kanyang pan kasi binubugahan. Timing, si Crush nasa elevator, kaya naman labis siyang nag-blush at halos lahat ng button pinush. Subalit nang makita ito kay Crush, daglian siyang nag-rush palabas. Aba, mukha atang nagbabalik alindog program si ma'am. Sa sobrang intense, nagpo-push up gamit lang isang arm. Totoo ba yan? No, no. Lakas mga sarang isang to. Bakit yung pangkubeta? Binababa mo. Malay ko dyan! Ayun, pinupuntirya pala si Kalbo. Magaling kang kupal ka.
Naku Brad, mukhang malaking problema pag ganyan. Paano mo ngayon maipapasok yan? Lagot ka talaga kay foreman. Kung ako sa'yo, agad mo nang gawa ng paraan. Wala na. Pinis na. my God. Katulad din niya na sa pagtabas ng tiles nagkamali. Pero tignan maigi kung paano ang ginawang remedy. Dapat kasi focus lang sa gawa, lalo sa pagpapalitada. Pero mahirap din naman ang sobrang focus. Baka sa sobrang pagka-serious, di mo na napansin ang iba. Gaya niya na dahil sa pagkaabala, naikulong sa loob ang kasama. Manganganib ka din sa slide na to. Eto, watch nyo.